Sa isang kakaibang lugar na napapalibutan ng luntiang kagubatan at malalayong bundok, maraming tao na nakadamit na parang mga mandirigma ang naruroon. Sila ay tunay na mga mandirigma sa isang tore at abala sa kanilang gawain nang marinig nila ang isang maliit na boses na tumatawag sa lahat ng tao upang maglaan ng pansin. At nang lumingon sila, nakakita sila ng isang nagsasalita ang pusa na nag-aalok sa kanila ng isang bagay. Nagulat ang mga mandirigma sa pagkakakita sa isang palaboy na mga ngalakal na pusa at sila ay napahanga sa kanyang kagandahan. Hinanap nila kung ano ang kanyang ibinebenta at ipinakita ng pusa sa kanila ang isang cherry tomato. Hindi na-impress ang mga tao sa produkto pagkatapos magkaroon ng mataas na asahan para sa pusa. Umaasa sila sa isang mas malaking bagay tulad ng mga legendaryong sandata o misteryosong mga pampulakas. Ang simpleng cherry tomato ay isang bagay na maaari nilang kainin kung kailan nila gustuhin. Ngunit sinabi sa kanila ng pusa na sila ay mangmangkong huhusgahan nila ang mga kamatis bago ito suriin. Sinasabi niya na ang kamatis na kanyang ibinebenta ay walang kakaibang bagay at dapat nilang tingnan ang status window nito upang malaman ang mga espesyal nitong katangian. Na-curious ang mga tao at tiningnan ang status window ng mahiwagang cherry tomato. Ito ay maaaring magdagdag ng 0.1 MP sa loob ng 10 minuto at maaari ring masunog ang 10 gramo ng taba kapag kinain. Nagsabi ang isang lalaki na mababa ang halaga ngunit natagpuan na ng kamatis ang kanyang target audience. Nagwawala ang mga babae sa isang produkto na maaaring magpabawas ng 10 gramo ng taba sa pamamagitan lamang ng pagkain nito. Ngumingiti ng mayabang ang pusa at sinasabi sa kanila na ang kamatis ay nagkakahalaga ng 0.5 tower coins bawat piraso, ngunit natatakot siya nang magmadali ang mga babae mandirigma upang bilhin ang lahat ng kamatis na may mas mataas pang presyo. Nagsimula ang isang kompetisyon sa pagitan nila at lahat ay nagnanais na magkaroon ng benepisyo para sa kanilang sarili. Nagtanong ang isang lalaki sa pusa kung saan niya nakuha ang mga kamatis at ngumiti ang pusa at sinabi sa kanya na ito ay isang sikreto. Pagkatapos ay ipinakita sa atin ang eksena ng isang bukid kung saan itinatanim ang mga cherry tomato. Kumuha ng isang kamatis ang isang lalaki at tila nagpapakete na siya para sa araw na iyon. Sinabi niya sa kanyang assistant na isang kuneho na may dala-dalang truck na puno ng mga kamatis na sapat na ang kanilang naani para sa araw. Sinabi ng lalaki sa kanyang ibang mga manggagawa na magpahinga rin at nakita natin ang 2 kuneho na sinusubukang mag-ani ng ibang pananim. Pagkatapos ay pinisil ng lalaki ang isang kamatis sa isang tasa at humingi ng honey mula sa isang bubuyog upang bigyan siya ng honey. Niluwan nito ang isang malaking patak ng honey at hinalo ng lalaki sa laman ng tasa. Ang kanyang espesyal na energy drink ay handa na at iniinom niya ito kasama ang kanyang mga rabbit na helpers. Ang honey at cherry tomato juice ay isang vitality drink at sinabi ng lalaki na ito daw ang dapat na pamumuhay. Itinaas din ng kanyang mga kuneho ang kanilang mga maliit na baso upang ipakita na sumasang-ayon sila sa kanya ng buong puso. Ngunit biglang may naging quest siya na kailangan niyang ipamahagi ang honey at cherry tomato drink sa manager ng tore. Walang gantimpala para sa quest ngunit kung hindi niya ito gagawin, ang parusa ay ang pagkabigo. Hindi nais gawin ito ng magsasaka ngunit nang may isa pang mensahe na pumilit sa kanya, pumayag siya na tapusin ang quest mamaya. Sa kasalukuyan, bumalik ang pusa mangangalakal sa bukid, tinawag ang magsasaka na si Master Sejen at tumalon sa kanya. Natuwa rin si Sejen na makita ang pusa at sinabi na natapos nito ang trabaho ng mas mabilis kaysa inaasahan niya. Ang pangalan ng pusa ay Teo at sinabi nito kay Sejen na naubos na at kumita ng maraming tower coins. Impressed si Sejen at iniisip na hindi na magtatagal bago siya maging kilala sa tore. Ngunit nang marinig ito ni Teo, nagpanik ito dahil itinatago niya ang pangalan ni Sejen ngunit ang pera-minded na pusa ay iniisip na magbenta muli ng ibang pananim pagkatapos kumain dahil gusto niyang kumita ng malaking pera. Habang nagmamadali si Teo sa isang itim na kuneho upang punan ang kanyang mga supply, hinihiling ni Sejen na magpahinga ito ng kaunti pa. Pinakita ng itim na kuneho ang kanyang espesyal na kasanayan sa pangingisda at nahuli ang ilang isda para sa tsaa. Pinagmamasdan ni Sejen ang makulit na pusa at iniisip na adik ito sa pagkakaroon ng pera ngunit biglang naalala niya ang isang bagay na halos niyang makalimutan. Kumukuha si Sejen ng piraso ng uling at gumagawa ng simbolo sa isang pader ng bato. Ang pader ay napupuno na ng parehong letra at ito ang ika-30. Sinabi ni Sejen na 150 araw na ngayon. Nagpakilala siya bilang Park Sejen at ang kanyang klase ay isang magsasaka sa tore or tower farmer. Si Sejen ay mag-aani ng mga pananim at ang itim na kuneho at si Teo ay sumasakay sa kanyang balikat at nagsasabi na tutulong din sila sa kanya. Iniisip ni Sejen ang mga pangyayari sa loob ng tore sa loob ng 150 araw mula nang siya ay mawala.
Tumingin siya sa kanyang mga taniman na may iba't ibang uri ng gulay na lumalaki at mga kuneho at bubuyog na tumutulong sa kanya. At pagkatapos ay naghanda siya na gumawa ng trabaho rin. Sinimulan niya ang pagkukwento ng kwento kung paano siya nakaligtas matapos mawala sa tore 10 taon na ang nakararaan. Sa isang karaniwang araw, biglang lumitaw ang isang 79 na taong itim na tore sa gitna ng Gangnam at hindi lamang sa Gangnam kundi sa bawat sulok ng mundo. Isang kabuuan ng 100 mga tore ang lumitaw at nagsimulang mag-imbestiga ang bawat bansa sa kanila. Ngunit ang lahat ng kanilang natuklasan ay ang taas ng tore na 970 metro at nagawa ito mula sa matibay na materyal na kayang tumagal sa pagsabog ng nuclear bomb. Ngunit isang araw, may mga tao na biglang lumabas sa tore at dumaan sa pader. Nagkaroon ng ingay at napaliligiran sila ng mga news reporter. Tinanong nila ang mga bumalik kung paano sila pumasok sa tore sa unang lugar, at ang sagot na kanilang nakuha ay isang araw ay may isang itim na butas na lumitaw sa harap nila at sila ay nasipsip sa tore. Nang mabukas nila ng kanilang mga mata, nakita nila ang kanilang sarili sa unang palapag ng tore. Nagtipon ang mga balita ng pansin ng lahat dahil ang parehong insidente ay nangyayari sa buong mundo. Ang mga tao na biglang nawawala ay biglang natagpuan na lumalabas sa tore. Ang mga sumusunod na pagtuklas ay nakuha sa pamamagitan ng pagkolekta ng impormasyon mula sa iba't ibang mga taong nakatakas sa tore at ito ay ilalabas sa madaling panahon. Ang lahat ng 100 tore ay konektado sa isa't isa at kapag ang isang tao ay pumasok sa tore, matatagpuan nila ang kanilang sarili sa unang palapag, doon kailangan nilang pumili ng isang uri, either warrior o magician. Isang lalaki ang nagsasabi nito sa isang press conference. Sinasabi niya na ang mga halimaw ay nagsisimula ng lumitaw sa ikalawang palapag at tuwing sila ay naglilinis ng isang palapag, sila ay nakakakuha ng iba't ibang gantimpala at kung sila ay swerte, maaari silang makakuha ng isang tiket tulad ng sa lalaki. Ito ay isang item at isang bihirang item pa nga. Tinatawag ang mga tao na nasipsip sa tore na mga awakened at sila ay maaaring pumasok at lumabas ng tore kung nais nila, ngunit kung ang isang ordinaryong tao ay nais pumasok sa tore, kailangan nila ng tiket ngunit hindi nangangahulugan na maaari rin nilang akyatin ang mga palapag ng tore. Tinanong siya ng mga reporter kung ano ang nagpapakilo sa kanya na magboluntaryo sa pagpasok sa tore na may mapanganib na mga halimaw, at ang sumunod na tanong ay kung ano ang layunin ng paglitaw ng maitim na tore. Hindi alam ng lalaki ang sagot sa pangalawang tanong ngunit ipapaliwanag niya sa lahat kung bakit dapat pumunta sa tore sa kanyang tanda. Isang babae ang lumapit na may hawak na isang maliit na kahon ng kayamanan at nang buksan ito, isang bante ng ginto at mga hiyas ang nahulog sa sahig. Tumayo ang mga reporter sa gulat at sinabi ng lalaki sa entablado na tiyak siya sa isang bagay, ang pag-akyat sa tore ay magbibigay sa kanila ng pera. Ito ay isang paraan upang makuha ang interes ng mga tao sa pagpasok sa tore. Ang Awakened Association ang may hawak sa mga tiket at sila ay naniningil ng isang napakataas na halaga para dito. Ang balita ng pagtaas ng presyo ng tiket mula 150 milyon hanggang 200 milyon won, sa live may isang babae ang nanunood nito sa kanyang smartphone habang siya ay nasa mall na namimili ng gulay at nagsisimula siyang makipag-usap sa cashier. Nagrereklamo siya na ang mga tao ay naglalagay ng kanilang buhay sa panganib upang kumita ng pera sa tore ngunit sobra-sobra ito para sa kanila na singilin ng 200 milyong won para sa isang tiket. Tinanong niya ang batang cashier kung sang-ayon siya sa kanya at nang kaba siyang nagsabi na tama siya. Siya si Sejen, 26 na taong gulang at sumusubok na mag-ipon ng pera para sa isang espesyal na bagay. Kinukwenta niya ang kanyang ipon at natuklasan na pagkatapos bawasan ang lahat ng kanyang gastusin, mayroon siyang mga 12 milyong won na sobra. Nagtataka siya kung paano niya mapanatili ang kanyang pangarap kung tataas ulit ang presyo ng tiket. Naglalakad siya pauwi pagkatapos ng kanyang trabaho at itinanong sa kanyang sarili kailan niya mabibili ang tiket, ngunit alam niya na ang mas mahusay na tanong ay kung kailan niya magagawa na bumili ng tiket. Pagod na siya sa pagtatrabaho para sa pera ngunit biglang nagising mula sa kanyang pagkawalang pag-asa. Sinigawan niya ang kanyang sarili na itaas ang kanyang espiritu at huwag sumuko. Iniisip niya na mayroong paraan para makapag-ipon ng mas maraming pera. Sa sandaling iyon, naisip niya ang mga gulay na binili niya sa mababang presyo. Maaring itanim niya ito dahil narinig niya na tumaas din ang presyo nito at nakakita siya ng isang advertisement para sa isang automatic vegetable grower kamakailan lang. Inendorso ito ng walang iba kundi ng kanyang paboritong idol na si Sarah. Sinimulang mag-isip ng positibo si Sejen, halos sobra-sobra sa pagiging positibo. Iniisip niya kung mag-iipon siya ng pera at bibili ng tiket, baka makakuha siya ng kontrata sa isang magandang guild at kung malilinis niya ang tore, magpo-propose siya sa kanyang celebrity crush na Sarah.
Ini-imagine ni Jin kung gaano kaganda tingnan ang headline na iyon habang tumatawa siya. Pinapagaan niya ang kanyang loob ngunit biglang napansin niya ang isang kakaibang pangyayari sa likod niya. Lumilingon si Sejen at nakita ang isang portal na tila butas tulad ng itim na butas at nakilala ito bilang ang Vanishing Point, pareho ito ng phenomenon na sinipsip ang unang henerasyon ng mga Awakened. Excited si Sejen, iniisip niya na ang Vanishing ay naririto para sa kanya, inihayag niya na handa siyang isugal ang kanyang buhay para akyatin ang tore at humiling sa itim na butas na kunin siya ngunit walang nangyari. Sa halip, nagsisimulang lumiliit ang butas at nagugulat si Sejen, nagtatanong kung bakit ito lumiliit ngunit lalo pang lumiliit ang butas at papalapit ng mawala. Nagpapanik si Sejen, sinasabi na hindi niya hahayaan ang pagkakataon na ito na lumampas sa kanya, kung hindi siya kukunin ng Vanishing, pupunta siya rito mismo. Habang sinasabi niya ang mga salitang ito, tumalon si Sejen sa loob ng butas, nahulog siya na una ang kanyang mukha nang makarating sa kabilang dako. Kumukuha siya ng lakas at nagtataka kung talagang nakapasok siya sa loob ng tore. Si Sejen ay may excitement na tumingin pataas, nagsasalita ng lahat ng bagay na alam niyang naruroon sa unang palapag. Gusto niyang makita ang mag-agarang kandilang krisol at tindahan na nagtitinda ng mga potions at equipment ngunit walang ganun dito. Si Sejen ay nasa isang desyertong butas kung saan-saan sa kalikasan, ito ay isang ilalim na dome na may bukasan sa tuktok nito kung saan dumadaloy ang sikat ng araw sa loob. Bumangon si Sejen at tiningnan ang kanyang paligid, walang kaalam-alam kung nasaan siya. Hindi niya masakihan at sumigaw ng hindi pagkontento, nagtatanong kung nasaan siya at nakita natin na siya ay malayo mula sa tore sa gitna ng isang gubat sa tuktok ng itim na tore, isang kristal na bola ang kumikislap ng pula at nagbibip. Nakikita natin ang silwete ng isang dragon na nakatingin sa kristal na bola na iyon ang may pagkagulat. Nakuha ng bola ang pagbabago sa tore at dapat hanapin ng dragon ang sanhi dahil iyon ang kanyang tungkulin bilang tagapamahala ng tore ngunit wala ni ang dragon ni si Sejen ang anumang kaalaman tungkol sa isa't isa. Pag nagustuhan mo nga ang video na ito, pakihit ang like, subscribe bilang suporta at mag-comment for chapter 2 ayun lang maraming salamat.